Sorry for the interruptions, but thank God we can just restore back because of the power of light. And let's continue. Matthew 11:23. Hallelujah. Matthew 11:23. And you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will be brought down to Hades. For if the mighty works done in you have been done in Sodom, it would have remained until this day. Yes, what had happened in the past will continue to repeat its history hanggat hindi po tayo talaga nag-obey kay Lord. So again, ang Capernaum is the place of wild people, mga taong walang Diyos, tulad ng Sodom and Gomorrah, which is nakikita natin ngayon. Like may mga homosexuals, they don't respect God. They have God. Kaya nga kanina, I asked them, sino yung Lord na sinasamba ninyo? Parang first time sa kanila na may nagtanong, si Lord naman ang sinasamba namin, kung wala akong alam, I will be settled na lang. Sabi ko, sinong Lord? Kasi may drug lord, may landlord, and so many lords. Kaya kailangan, identify natin, may pangalan talaga ang Lord natin. Kasi ang pangalan ay pangsiya. Yes. At kung hindi mo mapangalanan, walang mangyayari sa faith mo. Kaya names talaga. Oo. So Jesus Christ is the name of our Lord. The one who owns heavens and the earth. Yung address mo proper, tama, so that you can have the result. And yun nga, sabi niya, Capernaum, yung mga nyo ba ay magalak kaya ang langit sa mga pinagagawa ninyo? So this is also a reminder, individually, maaring nasa state tayo ng ganon, who cares? Wala tayong submission sa Panginoon, wala tayong surrender ng buhay natin. And we have the opposite principles of God's principle. So yun, nire-remind tayong lahat. So yun, ang pinunta natin sa ating Reaching Out John 3:16 project. We wanted them to be aligned in the salvation of the Lord Jesus Christ. Kaya yung John 3:16, kailangan memorizein po natin pag tayo ay missionary. For God so loved the world, that's why we are here. We're going to Hong Kong, China area. And those who are Chinese, mga friends ko na mga Chinese, talagang they love to support the ministry wherever they are. Mga businesswoman, businessman, mga Chinese, pag alam nila na yung mission ay talagang doon sa kanila, talagang gustong-gusto nila, lalo na yung mga Christian na mga Chinese people. They love to plant or to support the mission for their country. So tayo sa Pilipinas, syempre, ang number one talagang nag-serve muna tayo sa ating country. Hindi tayo pwedeng mag-serve dito wala. So God will permit you kapag order yung steps mo. And yun, Matthew 11:23 and then Matthew 12:37. Matthew 12:37. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Yes, considering the word, between life and death po ang word, kaya ang salita, kapag anak na tayo ng Diyos, dala-dala natin yung salita ng Lord sa Hong Kong. Kahit dito pa lang, dala na natin. You will be justified by your word. The word of God is justification. In other words, hindi tayo perfect, pero kapag ang word ng Lord ay nasa puso natin at tumalabas sa ating pang-araw-araw na galawan, then you will be justified, you will be covered by the word of God. So kaya kahit saan tayo pumunta, the devil cannot loiter us or cannot distract us because we are justified by His word. And that's why ang word po natin ay napaka-importante. We will bring some words like, kapag alam natin yung katabi natin ay meron silang sakit, we have nakaprepare na yung ating kung ano yung dapat nating gamitin. It's time we prophesy o we prayed to the sick people o sa anumang mga sitwasyon ng mga tao. Merong words na binigay na ni Jesus. Gamitin lang natin with our faith, the same result
will happen. And this is napaka-exciting kasi makita ng dalawang mata ninyo ang mga mangyayari. May signs and wonders kapag yung faith mo ay tama. Natutuwa ka kapag nakita mo na the Spirit obeyed sa words mo, sa command mo, sa declaration mo. Once the Spirit obeyed, it means to say your faith, gumagana yung faith mo. At kapag hindi gumagana ang faith mo, it means to say lack of love. Maybe you have hatred, maybe you have bitterness or unforgiveness, ganun. You have to check your heart bago tayo maggamit ng salita ng Diyos. Kailangan baguhin natin ang ating heart condition. Nakaangkla siya dapat sa salita, which is the Word of God, Jesus. And then, when we speak the Word, may force. Because your right testimony to the Word will give force to the Spirit to manifest as signs and wonders. Okay, so, punta na tayo sa Word, Romans 10:9 and 10. Yun nga, sabi niya doon, by your Word, very important po, laging nilalagay ng Lord. Kapag nag-reach out tayo, napakahalaga ng salitang lumalabas sa iyo. And mind you, pag pumunta tayo sa mundo, talagang opposite yung marinig natin. Now, you have to be aware, lalo pag tayo ay missionary, yung kalaban natin, hindi tao yung word na lumalabas sa kanila. Kaya lagi ang word natin parang baga, which is the word of God kasi naglalaban sila in the spiritual realm. So yung force natin, makikita natin nag-advance tayo kapag yung words natin penetrating. Pag hindi naman, na-overpower tayo ng mga words ng ating mga kausap, baback off tayo. Hindi nagpapakita ang Holy Spirit ng power. So yun, that's why we need to prepare for the warfare doon sa mission natin. Pag sinabing mission battle, yan atake tayo. So dapat kumpleto ang ating armas. Atakihin mo ba naman yung kuta ng mundo? Siyempre, hindi ka basta-basta mag-atake ng kulang ang armas mo. Alam mo. Alright? Sige. Romans 10:9 and 10. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. Yes. When you confess with your mouth, bakit nililid natin ang mga taong mag-confess? Kasi sinabi ng Bible. Sinabi niya bang dapat hintayin natin ang feelings? Hindi. Once na ang tao ay nag-decide niya na kahit nakarinig lang siya ng isang salita at nag-decide, we take that opportunity. Kasi the moment na salita pumasok sa puso ng mga tao, then that's the work of the Holy Spirit. Hindi na natin trabaho yan. Ang trabaho lang naman natin is to be the gateway. Tayo yung tagabukas ng door. Tapos papasok ang Holy Spirit, which is the Word of God. Kung amenable naman sila at pinapasok nila, kahit hindi nila feel, the Holy Spirit has to do His work. Kaya yun ang ating, hindi tayo nakatingin sa tao. Ang tinitingnan natin, yung salita na nag-utos sa atin na make them or influence them by your testimony that they must say amen or mag-agree sila dahil siguro ang iba naman nakapag-experience na ng mga sinasabi mo sa salita. Then ibig sabihin sila ay bukas and then the word will come in. Yun lang trabaho natin. Then after that, bahala na si Lord sa kanila. Diba? So basta ginawa natin yung purpose natin, pinapunta tayo para dalhin. Ang sinabi niya, go, dalhin mo yung magandang balita ko. What is magandang balita? Na may pag-asa. Mga broken-hearted, katulad ng ating mga OFWs na alam ko, dahil naging OFW din ako, ang struggle ng malayo sa pamilya, ang struggle na walang Diyos, walang pabor, ang struggle na puro scarcity, walang pabor, wala lahat. Kaya mano-mano, talagang kayod to death sila, only to know at the end na walang napuntahan ng kanilang mga nangyari sa kanila. That's why we are
We are sent by the Lord to intervene sa kanilang mga sufferings, for them to get out from that suffering, and then they will realize na talagang nga yung manging ibang bayan ka is a blessing actually kung naka-attune ka. Hindi allow ng Lord na maging miserable ang buhay mo, lalo na't ikaw ay breadwinner. Ikaw yung nagpapadala ng pera tapos miserable ka pa. No, hindi yun. Yun ang mentality natin ng mga Pinoy, na sacrifice para sa pamilya. Then to that extent na wala na tayo, hindi na natin na-acknowledge yung buhay natin para lang mabuhay yung iba. Mukhang si Jesus lang yung makakagawa niyan. So kaya nga, we introduce the Lord because He died for all of us para maging mayaman tayo lahat. Hindi naman pwede na nag-abroad ka, hindi ka nagyaman in terms of pera. Pero yun nga, pag kulang kay Jesus, kulang na wala kang relasyon sa Kanya, you don't know how to value your money, hindi mo rin alam paano mo i-value yung time mo, o hindi mo rin alam kung paano mo i-manage ang pera mo, ang pamilya mo. So talagang baliwala lahat, kahit malaki pa ang sweldo mo. So why God sent us? Because level by level, professionals kailangan din nila. Can you imagine 100,000, 200,000 ang mga sweldo nila, pero to end up, tingnan mo, may sakit sila. Oo, may HIV, pagkatapos ng 300,000 na sweldo, HIV ang nakuha. O, di ba? Kaya nga po nandito si Jesus para you have to be open and realize how to value your life. So, yun ang trabaho natin kapag tayo ay sinave ng Lord. We are to join His team. We are called Team Jesus to save the world. Hallelujah. Now, even if iilan lang ang mga Pilipino, let's say, sabihin natin, ilan lang ang ma-met natin. But kung quality naman yung dala natin, yung isang Pilipina na kapag siya ay tinawag ng Lord, mag-spread siya ng light, mabilis pa sa alas 4, pag tama lang ang release ng light. Kaya ito na yung last days na move ng Holy Spirit na everybody must receive or hear the gospel. Preach the gospel to all the world. They must hear the gospel. In fairness, sa lahat ng tao, pinakalas na tao makarinig ng gospel, the end will come. Whether they receive Jesus or not, as long as naka-receive sila, that's the fairness of God. That everyone has the chance to invite for salvation. Amen. Basta yun ang ginagawa natin, nakita natin, the Lord provides. And you should be thankful. Yung mga mukha natin, mukhang hindi masaya na pupunta ka ng Hong Kong, parang ganun. So wag na lang pag ganyan, kasi kung hindi mo nakikita yung vision, ay hindi mo rin ma-enjoy. Hindi tayo pupunta doon para mag-travel lang. Ito po ang pinunta natin dahil ako, inutusan ng Diyos. Ngayon, kayo gusto nyo mag-tap in, then we can be together sa at makita natin na patutuhanan ng Lord sa iyo. Kapag utos niya, nagpo-provide siya. Pag hindi niya utos, pay your own. But anyway, kung tayo man ay nag-invest din, hindi naman pwede. Ako kasi, kahit dito sa ministry ito, I receive money, pero I have to find means na meron akong tapat sa money. Kasi syempre, mas maganda na may sacrifice pa ako. Hindi pwede na ang leader ay nakaganansya. Parang ginawang commercial ang ganitong lakad. Alam niyo, ang 50,000 ay para lang sa Hong Kong yan. In fact, yung nakapunta ng Hong Kong, nagtaka, bakit 50 lang? Exact amount po ng ating fare ay 29, something 30. O 20 lang baon mo? Ganon? Anong gagawin mo sa 20? 8 days. Ito pa, may Macau. Macau alone, estimated namin na budgeted na, is nasa 149,000 ang budget natin lahat. Overnight lang, ha? Overnight lang. 2 days lang na sa Macau.
Kasi yung barge, 4,500 each, back and forth. So, ganun. Kasi, bakit ako nag-decide? Kasi nandun na lang din. It's your opportunity na matatakan ang passport ninyo ng 2 tatak. Iba sa Hong Kong, iba sa Macau. And it should be another 50,000 dapat ang Macau. Pero tingnan mo, I do it by faith. By faith ko inano ito. Siyempre, nasa akin ang risk, di ba? But I do believe God will provide. Hindi niya ako ipahiya. Sa akin lang, ewan ko sa inyo, hindi niya ako ipahiya. That's why, before you go to the mission, alam niyo ang mga ways and means. Anong dapat. Yung pera, hindi, galing sa Lord yan. Kasi mahirapan kapag sinabi mong galing sa'yo. Bigat ba? Wala talaga ba? Kasi galing sa'yo. Pag galing sa Kanya, bilang reward mo, hindi siya mahirap. Yes. Di ba? Inutusan ka ng Lord. Alam nga naman. Ikaw ba mag-utos ka sa anak mo? Ikaw na lang, sige, baka may pera ka dyan, bumili ka ng ano. Di ba? Magpapabaon ka talaga. So, ganun ang Diyos natin. Pag ito ay sa Kanyang word. You have to establish that in your heart. Now, we still have how many days? Countdown na tayo. What are you doing? Kaya sinabi ko noon na pag hindi nyo in-workout ito, January pa lang. Nag-ano na. So, lesson learned. Kung gusto mong sumama, nag-workout ka na, January pa lang. Kasi, lagi kong kinukorek, huwag kayong magdala ng reason ng tao. Kasi ang sahod, pastor. Lagi yan sila nagsasahod. Maraming tao walang sahod, may negosyo. Maraming tao. Ang point sa'yo, kayong kilala mo, yun at yun lang. At hintayin mo siya habang wala kang iba kundi ikaw lang. Hindi ganon. Si Lord nga ay walang limit. Kaya nga sinabi ko sa inyo, di ba? You should have lots of people na ito yan sila, ito sila, ito sila. Pero dahil hindi tayo nakikinig, tapos ngayon malapit na tayo ngingiti-ngiti. Hindi madala sa ganun. Kailangan pa ba tayo mapahiya para lang maka-learn ng lesson? Kaya tulad ng late. Ilang beses ka ba? Kaya umiyak nga yung iba. Dahil ilang beses ka bang sinabi na ang late ay talagang disobedient? At hindi natin yun makuha. Sa doon pa lang, hindi mo makuha, hindi mo ma-instill sa heart mo. Anong business na mangyayari sa'yo pag ganun ka lagi, late ka lagi? Especially sa trabaho ng Lord. Si Lord ang kausap mo, hindi lang basta-basta ang businessman yan. Ang kausap mo ay may-ari ng langit at lupa. Kapag na-miss mo ang kanyang, ang inyong meeting na dalawa, ma-miss mo lahat. Silent in the court. So that's why kailangan po nating mag-learn. Pag alam mong may desire ka, the Lord provides naman. Pero dahil hindi ka nga nag-move, sabi ng Lord, sa examination, paano kita i-remind, wala ka namang pinag-aralan. Ganon din sa mission. Paano kitang tulungan, hindi ka naman gumagalaw. You must be honest, hindi yung titingin-tingin ka lang kay pastora. Nandyan na ang date. Wala. Sabi ng Lord, wala daw siyang tigil na nagbibigay ng ideas. And if you please the Lord, surely. Yung Lord ko baka ibang Lord nyo. Yung Lord ko, pag na-please mo siya, kunting pleasing lang talagang bibigay niya lahat. Amen. So that is a special season. This is the season now to go out. Kasi lahat po ay under sa season. At kapag ang leader ay hindi marunong ng season, mamamatay ang kanyang mga sinakupan. Biruin mo, winter pala ang season, pinabating suit ko kayo. Patay kayo. Di ba ganun? We really need to be aligned so that kapag leader tayo, hindi natin napopoison yung mga taong sumusunod sa atin. At sa mga partners naman, I really care. Pareho lang ang care ko sa flux dito kaysa sa mga partners. Kasi alam mo, sila ay tinatouch ng Lord. Para hindi sila katulad ninyo na araw-araw dito. Pero yung expression nila,
is parang pareho lang din na nag-mission sila. Though wala sila physically. And that's why we need to thank God for the partners. And see to it na yung mga partners, yung may mga signs and wonders yung buhay nila. Hindi yung kinuha mo lang yung pera nila tapos hindi ka man lang nag-pray. Kaya tingnan mo, kinunan ka ng Lord ng responsibility kaya you really do not pray for that person. Nalaman mo na lang, yung dating nagtatights, hindi na nagtatights. Why? What happened? Dahil in-assure mo ang yung responsibility. Kaya bawat nagpapadala ng tithes dito, nilalagyan ko ng labor ang mga ginagamit. Kasi part yun eh. Pero bakit walang nangyari? Bakit noon tuloy-tuloy naman silang nagbibigay? Because of binigyan ka ng responsibility, hindi ka naging responsive. Hindi ka naging responsible. Tanggalin ng Lord lahat yan. Kaya magulat ka. Tagal mo na sa ministry, parang wala ka mang kilala. So, nakita natin si Jonah. Si Jonah, lahat ng mga rebuke talagang inabot niya na yan sa akin. Because I want her to be better. Kaya, nakatayo pa rin siya. Tingnan mo. Now, I can see she can manage a ministry, a self-supporting ministry. Pero hindi niya sinabi na mag-separate siya sa akin. Ibig sabihin, pwede siya nang maging self-sufficient. Yung, pwede na siya magdala ng ministry na within her premise, yung kanyang connection, nagpo-provide. Bakit? Napatunayan niya sa mga partners kung sino siya. Ang binibenta mo rito yung yung faith mo. Diba? Obviously, maabot na, may nagbibigay na sa kanya ng 10,000, 20,000. Yung kasi measure yun ang faith mo. Yung trust. Money is trust. Bakit nakapag-trust ang tao sa'yo? Because nakita nila. Nakita nila yung ginagawa mo. Kaya nga gusto ng Lord, mag-testify ka. You will be a testify sa mga ginagawa ng Diyos sa'yo. Dahil ang Diyos naman, ipapa-attract niya yung gawa niya. Actually, hindi gawa mo yun eh. Naging faithful ka lang. Then, ang gawa talaga ng Lord yun. Gusto niya i-attract ang mga tao. So, pag na-attract ang mga tao, He can use people to finance the ministry. Are you blessed? So, before going to Hong Kong, you need to check yung ating mga Romans 10, 9, and 10, confession of the mouth, believing in our heart. Kompleto tayo. State of the heart. Dapat yung state, condition ng puso natin, naka-attune sa puso. Pulso na yung Jesus kasi siya ang nag-mandate. And then lahat ng equipping natin, you need to be reminded. Kasi application na to, parang exam din ito. Parang exam ito. Okay, we're going to fly now. So alam mo na what you are going to do. Kapag nasa mission ka, you're engaging war with the world. Kaya ang salita ng Diyos is high time season na para ilabas mo, para makita ng mga tao o ng mundo kung gaano katalim ang mga equipments mo. Okay? This is the also test sa mga naging leader kung paano ka ba mag-handle ng mga tools na kinuha mo sa equipping the saints. Kaya nga hindi pwede na paupo-upo ka lang, pasulat-sulat ka lang, pakinig-kinig ka lang. Kailangan bawat tools ay gamitin mo pag uwi mo. Gamitin mo araw-araw. Kasi hindi mo halata kung ilan na ang tools mo kapag hindi mo siya ginagamit. Hindi sila effective kapag hindi mo ginagamit. Malaman mo marami kang tools, confident ka, kasi ginagamit mo. Araw-araw you produce victory. Dahil nakikipaglaban ka. In terms of finances, kasi ang finances nasa tao, di ba? No? Kumusta naman ang relasyon mo sa tao? Kung mabuti ang relasyon mo sa tao, ang finances talagang mabuti. Because ang pera sa tao. Pag ang ugali mo hindi talaga tama, talaga ang pera, mailap. People don't like you.
Naghanap din sila kasi ng godly na tao. Kasi ang godly na tao, mapagkatiwalaan. Kanina nasa Metrobank kami, minsan lang ako pumunta doon, binigyan ako agad-agad ng card, binigyan pa ako ng wala. Basta, kita mo yung pabor. And everybody knows kasi, pastora ako. And their favor, ang kanilang honor, hindi dahil sa akin, dahil kay Jesus. So pagpasok mo pa lang, lahat sila talagang parang may dumating na manager. And so we thank God, nag-i-enjoy tayo ng honor ni Jesus. Pag ino-honor ng tao si Jesus, dala ka na no-honor ka nila. And yun, pati manager, ganon. Nagiging friendly ka sa mga tao. Hiya ako. Anong mangyari sa'yo kung hiya ka? Kaya hindi ka wala ka mapuntahan. Puro hiya ka. Don't you know ang hiya? Pride. Yan yung nag-hinder sa atin sa blessing ng Lord. Pwedeng na dito tayo, Bible study, lahat parang kumpleto na tayo. Pero yung pride, stronghold yun. Na naglilimit sa'yo, paano ka maging expounded. Hindi ka ma-expand kapag ikaw ay may pride. So that's why I thank the Lord na pag kinakailangan, pag inutusan ka ng Diyos, doon mo pa ilabas ang pride mo. My God, di para kang nagrebelde sa Diyos. Di ka inutusan ng Lord, ginagamit mo yung the thickness of your face. Pero ngayon, gusto ng Lord, sige, gamitin mo yung thickness of your face, nasa likod mo ako. Di ba? Hindi ka mapahiya. So I would like to say thank you, partners. Alam nyo yan kung sino kayo. Kung mention ko, ang dami-dami. Lately, si Balawing, talagang siya from the very start ng ministry. You were there and God bless you. Nakita ko talaga yung puso mo. That it's time ikaw pa ang nagtatanong, kailan naman? Ganon. Sana magkaroon kayo ng partner na ganon. Kailan naman? Diba? Ibig sabihin, advance yung mo. Medyo yung ng trust ng tao sa'yo talagang 100%. Kailan naman? Tulad ko, Pastor, ano may tulong ko? Hindi ka naman nagtanong. Simply because they saw you. Nakita ka nila. Hindi sila yon. Parang si Jesus nagsasabi, I saw you under the tree. Alam kong ginawa mo. Alam kong ginawa mo kay Lily. Tingnan mo, siguro, abot na rin ng milyon. 20 years ba naman ang suporta ko kay Lily? Lagi kong pinapa-ospital, pati bahay, pinapagawaan ko lahat. Because I took good care of her. Deep inside my heart, talagang. So nakita ng Lord yun. Tingnan mo si Lily ngayon. Diba? Siya din ang gagamitin ng Lord para lahat ng mga investment ko sa kanya magmumultiply. Kaya hindi ka tayo mamili ng tao. Basta tao, go for it. Yan ang gusto ng Lord. The subject of God's love is tao. Katulad ni Romel. I have to sacrifice. Nagastos ko talaga. Hindi ko naman mapuntahan siya katulad ng ginawa kay Lily. So I have to use a disciple para magawa niya yung gusto kong gawin. Ito yung gusto kong gawin. So I have to spend money. Yan, pinapaliguan niya, pinapakain niya sa oras. At saka si Lily nag-assist. Doon sa provincial hospital dahil kilala siya. Pag anong kailangan ni Romel, agad-agad. Dahil kay Lily. So, see, God multiplies everything. Yun lang. And I thank God. I would like to greet Emerin. Yun, itong na-disciple ko rin yan. I believe na alam niya na ang gagawin niya. Kasi ilang taon na yan siya under sa leadership ni Pastora. Alam niya yung ugali ni Pastora. Alam niya yung mga ways ko. Kaya alam niya, pagdating ko, alam niya ang dapat niyang gawin. So, we pray. I know she's praying. I'm also praying na maraming mga tao. Ini-announce ko po na kung kayo ay may mga kamag-anak, kapatid sa Hong Kong, please tell them we are coming. So, allow them to join this mission. Gusto rin ni Emerin kasi siyempre gusto niya maging part ng mission. I've been a part of this mission. Kasi ito naman ay
sa ating family. But for those people na may kilala sa Hong Kong, or maybe kahit kilala lang, tell them na magkita tayo sa Central. Wan Chai. Sa mga lugar ng mga Pinoy na kung saan nandun kayo lahat. And let us see kung anong gagawin ng Lord. Alright, so this is an opportunity for you na nagdi-desire din kayo, mga taga Hong Kong, na vice versa to eh. Now, we were going to reach you, i-reach out din namin yung pamilya nyo dito. See? How multiplication? Kala mo, 5,000 lang maabot mo. God can make it 5 million if He wants to. Siya naman kasi ang nagkukontrol ng mga wiring sa taas. Eh. Diba? Nasa high technology na tayo, kaya hindi malabo na tayo magkaroon ng 10,000 viewers dito sa South Cotabato. Napakaliit po yon. Pero yun lang ang desire ko kapag may 10,000 na viewers sa Ilonggo, kasi Ilonggo place ito, lights will surely spread all over South Cotabato. Ganon din ang punta natin sa Hong Kong, the China area. Siyempre, ito ay puro mga Chinese yung mga nandito. So there are some, in the spiritual realm talagang merong resistance. Pag may light, ang dark nagre-resist. Kailangan yung light mo talagang super para ma-invade mo ang darkness. So Matthew 28:18 to 19, that is our response for our special reaching out. You've got to reach out. Reaching out is spreading the goodness of salvation. The power unto salvation, na-experience ko eh. Kaya naman ako inutusan ng Lord, sige, share mo. And makita na doon naman mo kung gaano kalaki, ka-wide, ka-sobrang laki ang binigay ko sa iyong salvation. Out of you, many will be saved. Amen. Hallelujah. So we say God bless to everyone. Thank you for your support. And we continue to receive some support from all parts of the world. Kasi global po tayo. Thank you, may nag-touchdown from Ghana. May nag-touchdown sa USA. May nag-touchdown sa iba-ibang country. So it shows lang na international na tayo. Hindi, wala imposible po pag sinabi natin international. Ngayon, sa ating era, talagang possible na. So are you excited for you being a missionary all over the world? So we need to engage in the principle of God so that yung resulta natin talagang victory. Okay, so thank you, Emerin, and all people na hindi ko alam, pero si Arlene Moran, will see you, and hindi ko alam kung paano kayo mag-dive in sa mission na to because you will be a part of it. Sino pa? Elna Saiko. At sino pa yung mga kilala natin doon? That they will just be there sa date na sa sinasabi namin. Together, magtulungan tayo. We can make it. We're so excited about it. Medyo mayroon akong mental mapping kung anong gagawin natin. We need to ask God's blessing about that mental mapping on how to get rid of the enemy. So we're going to be victorious kapag tayong lahat ay tulong-tulong. Kay Emerin, maghanap ka, pray for people that will be with you. Kasi ang plano natin ay magpapakain tayo. Hindi pwedeng mag-mission ka na ikaw ang pakakainin, tayo ang magpapakain. Kung ano man yung ating ma-offer sa kanila, I'm sure naman they will be amenable. Marami tayong partners doon. Hindi, kung tayo ay siguro maganda yung mga pagkain na madali lang, like Jollibee kasi gustong-gusto ng mga Pinoy ang Jollibee. Hindi kami kain ng Jollibee. Kain kami ng China food. Kayo kakain kayo ng Filipino food. So we desire that our fellowship will be bonded in the name and in the blood of Jesus. Thank you and God bless you. Gua ID.